Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa si Luis, madalas niyang marinig sa kanyang lola Sean ang isang kasabihan. Kapag tumiktik ang butiki, may darating na pera o sulat. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanilang lumang bahay sa probinsya, biglang tumunog ang isang butiki sa kisame. Napatingin siya sa itaas. Ang butiki ay nakadikit sa kahoy. Nakatitig sa kanya na parang nagmamasid. Hindi niya ito pinansin. Pero ilang sandali lang, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, isang kartero ang nakatayo sa labas, may dalang liham. Para po kay Luis Ramirez, ang sabi nito. Nagulat siya. Halos wala siyang natatanggap na sulat. Nang basahin niya ito, halos matuyo ang kanyang lalamunan. Ang liham ay mula sa isang kamag-anak sa Maynila. Nagsasabing pumanaw na ang kanyang tiyuhin at may iniwang mana para sa kanya. Nang maalala niya ang sinabi ng kanyang lola tungkol sa butiki, kinilabutan siya. Pero ang hindi niya alam, ang butiking yon ay hindi basta-basta. At ang tiktik nito, hindi lang pala tungkol sa pera o sulat. Ito ay isang babala. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Luis, biglang tumiktik ulit ang butiki sa kisame. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang kapitbahay na si Mang Nestor. May masamang balita, Luis, anya. Namatay ang anak ni Aling Marta kagabi. Nanlaki ang mata ni Luis. Kahapon lang tumiktik ang butiki at may dumating na sulat tungkol sa pagkamatay ng tiyuhin. Ngayon, tumiktik ulit ito at may isa na namang namatay. Nagkataon lang ba? O may ibig sabihin ang bawat tunog ng butiki? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Pinagmasdan niya ang kisame kung saan madalas tumambay ang butiki. Tahimik ito, hindi gumagalaw. Pero 12:00 ng gabi, habang nakahiga siya sa kama, tumiktik muli ang butiki. Kinabukasan, may isa na namang masamang balita. Ang matandang si Mang Romy ay natagpuang patay sa kanyang bahay. 2 beses tumiktik ang butiki sa loob ng 2 araw. 2 tao ang namatay. Nagkataon lang ba? O ang butiki ay may koneksyon sa kamatayan? Dahang-dahang napuno ng takot ang isip ni Luis. Sinabi niya ito sa kanyang lola Sean, ngunit ngumiti lang ito. Hindi lang basta pera o sulat ang pahiwatig ng butiki. Ang sabi nito, kapag 3 beses itong tumiktik, may susunod na mamamatay. Kinabahan si Luis. At kung ang butiki ay tumitig sa'yo habang tumitiktik ito, patuloy ng kanyang lola, baka ikaw na ang susunod. 11:00 ng gabi. Madilim ang buong bahay. Malamig ang simoy ng hangin. At tanging ang tunog ng kuliglig ang maririnig sa labas. Nakaupo si Luis sa kanyang kama. Gising pa rin siya.
hindi mapakali. Tumingala siya sa kisame. Naroon ang butiki, nakadikit sa kahoy, hindi gumagalaw. Pumikit siya saglit at huminga ng malalim. At saka ito nangyari. Muling tumiktik ang butiki. Napadilat siya agad. Nakita niyang gumagalaw ang butiki. Dahan-dahang bumaba ito mula sa kisame. Gumagapang pababa sa dingding. At habang lumalapit ito sa kanya, napansin niyang nagbago ang anyo nito. Ang balat nito ay naging mas madilim. Ang mga mata nito ay lumaki. Naging pulang-pula na parang nag-aapoy. At ang bibig nito, unti-unting bumuka. Lumalaki ng lumalaki. Hanggang sa lumitaw ang matatalas nitong ngipin. Napatayo si Luis at umatras. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ito butiki ang sigaw niya. Ang nilalang na ito, isang pamatok, isang sugo ng kamatayan. At ito na ngayon ang nakatitig sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Napatakbo siya palabas, humahangos sa takot. "Lola!" sigaw niya habang bumababa ng hagdan. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Lola Sion. Nakaupo sa silya, pero walang buhay. Nangilabot siya. Tumiktik ang butiki sa pangatlong pagkakataon. At ngayon, may namatay na naman. Napasandal siya sa pader. Nanginginig. Pero nang tumingin siya sa kisame, nakita niyang hindi na isa ang butiki. Marami na sila. Dumami ito, 10, 20, daan-daan, gumagapang sa dingding. Bumababa mula sa kisame. At lahat sila nakangisi. Wala na siyang ibang nagawa kundi tumakbo palabas ng bahay. Kahit saan siya tumingin, may mga butiki. Sa dingding, sa sahig, sa bubong, kahit sa madilim na sulok, nagkukumpulan sila. Gumagalaw sa iisang direksyon. Ito ay papunta sa kanya. Nang lingunin niya ang bahay, nakita niyang unti-unting naglaho ang anino nito. Naging abo ang mga dingding, naging usok ang bubong. At ang huling narinig niya ay ang tiktik ng mga butiki. Wala nang nakakita pa kay Luis mula noon. At ang bahay nila, wala nang nakatirang tao. Pero tuwing hating gabi, may maririnig kang mga munting yabag sa bubong nito. At kung sakaling may butiking tumiktik sa tabi mo ngayong gabi, baka may darating na sulat o baka ikaw na ang susunod. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.